Dalawang asbo ang sunod-sunod na sumugod. Subalit nakuha ni Quiroga na mas bilisan ang mga kilos. Kungket na unahan niya ang mga ito at nagsipagbagsakan. Sunod namang hinarap ni Quiroga ang mga nagsipaglitawan mula sa itaas. Sa pagkakataong yun, hinaluan niya ng karunungang dasal ang bawat hampas ng espada. Naging epektibo naman ang estratehiyang iyon na nagpapahina ng dasal ng mga kilos ng kalaban. At doon natatapusin ni Quiroga ang hininga ng mga ito sa pamamagitan ng pagpugot ng ulo. Ginamit niya ang karunungang dasal bilang pangalawang atake hanggang sa maubos ang lahi ng asbo na siyang labis na ikinagalit ni Abu Sibar. Nang makitang nagkakalat sa buong paligid ang pugot ulo ng kanyang nasasakupan, hindi maipinta ang pagmumukha ni Abu Sibar. Napitawan niya nang wala sa oras ang naghihirap na si Miranda at galit na sinugod si Quiroga. Medyo nagulat pa si Quiroga sapagkat kumpara sa mga alipores nito, higit na mas malaki ang hubog ni Abu Sibar. Mas mahahaba ang mga kuko at pangil. Mas agresibo pa sa galit na tigre. Walang pinipiling pagkakataon. Basta't makaatake ay gagawin, kahit pa man alanganin ng sitwasyon. Sa sobrang agresibo nito at walang awat sa pag-atake, depensa na lamang ang tanging nagawa ni Quiroga. Hindi rin maipagkakahila ang pambihirang lakas na itong taglay na nang matamaan ang braso at dibdib ni Quiroga ay napatilapon nito at napahawak sa kanyang dibdib. Parang tinangay na rin ng lakas na ito ang hangin sa baga ni Quiroga. Saglit pang nahirapan sa paghinga ang huli at naisipan pang tumakbo na lamang muna dahil sa kasalukuyang kalagayan. Nahirapan pang tumayo at gamit na lamang ang bibig sa pagsagap ng hangin. Sa kilos na iyon, nalingat saglit si Quiroga at hindi na malayan ang patalikod na pag-atake ni Abu Sibar. Ang mga naghahaba ang kuko nito ay handa na sa pagbaon sa leg ni Quiroga. Distansya na lamang ang hinihintay na maayos ang katuparan upang magawang tapusin ang buhay ng binata. Subalit hindi yun pinayagan ni Miranda. Kahit pa sa kalagayan niyang hindi pa nababawi ng tuluyan ang lakas, ay nagmamadali si Mirandang binagtas ang distansya patungo kay Quiroga. Sinasambit sa isip ang mahikang turo ng yumaong si Pinunong Agmed para mahawakan ang mahiwagang espada. Nang madampot ang espada ay walang atubiling itinuon sa paparating na si Abu Sibar. At dahil nakatalo ng huli at kaunting distansya na lamang ang naiwan, hindi na ito nakaiwas pa sa kilatis ng espada at direktang bumaon ng espada sa kaliwang braso ni Abu Sibar. Ginawaran pa ng sipa ni Miranda sa dibdib dahilan upang matumba si Abu Sibar ng tuluyan at sinabayan ito ng katakot-takot na pagdaing. Tinulungan naman ni Miranda si Quiroga. Nakasalukuyan pang iniinda ang dibdib dahil sa pagkawala ng hangin sa katawan. Bagsak pa si Abu Sibar. Kaya naman hinila na ni Miranda si Quiroga palayo.
Ngunit ilang metro lamang din ang kanilang inabot, sapagkat nakasunod agad si Abu Sibar na inararo ang halaman at punong naraanan. "Quiroga, umayos ka na!" Halos maiyak pa si Miranda nang makitang malapit na si Abu Sibar sa kanilang pinagtataguan. Pilit niyang ginising ang isipan ni Quiroga, ngunit blanko pa rin ito at panay ang mahihinang hampas sa bandang puso. Mabababaw na lamang din ang paghinga nito, na tila ba walang hanging pumapasok sa ilong nito. Nang kapain ni Miranda ang dibdib ni Quiroga, dun niya napagtantong nagdurugo ito. Meron itong sugat. Dali-daling pinunit ni Miranda ang dulo ng damit at saka itinapal sa nagdurugong sugat ni Quiroga. Paglipas ng ilang segundo, sa halip na tumigil, ay mas lalo pa itong nagdurugo. Natataranta na si Miranda dahil mas lumala pa ang sitwasyon ni Quiroga. Dagdag pa ang banta ng bagsik ni Abu Sibar na nasa malapitan na. Nang may pag-aalangan, itinapat ni Miranda ang kanang kamay sa noo ni Quiroga. Pumikit at isinawiga ang mga katagang may bahid ng karunungan. Ngunit naudlot din iyon nang makita sila ni Abu Sibar. Bago pa man matapos ni Miranda ang karunungang ginagawa, hinila siya ng lakas ng hari ng asbo, at sunod niyang namalayan ay ang kanyang paglutang sa hangin na ilang sandali pa'y lumapat ang likod sa tikasing puno. Hindi na nakakilos pa si Miranda nang bumagsak siya sa lupa. Pakiramdam pa niya'y nadurog ang buto sa likod. Nang tingnan niya ang gawin ni Quiroga, hawak-hawak na ito ni Abu Sibar sa leg, sakal-sakal habang may namumutawing salita sa bibig. Kung pusaan mo na lamang isinuko ang may wagang pulang buto, di saan tayo aabot sa ganito? Kung sa inaakala mo ay matatalo mo ako, kakamali ka. Ako ang pinakamalakas sa lahi ng mga aswang. Idiniin pa nito ng idiniin ang pagsakal kay Quiroga. Nagsilitawan ang mga ugat ni Quiroga sa leg, noo at mga braso dahil sa mahigpitang pagsakal. Bahagya na rin itong nangingitim at nagsimula ng mamutla ang mga labi. Isuko mo na ang may wagang pulang bato, Giit pa ni Abu Sibar. At mas diniinan pa ang pagsakal. Makikita na rin ang unti-unting paglandasan ng dugo mula sa leg ni Quiroga sa pagbaon ng mga kuko nito sa balat. Halos pumikit na si Quiroga sa unti-unting pagtakas ng kanyang kaluluwa. Ngunit nang mahagip sa sulok ng paningin ang pagkilos ni Miranda, nabuhayan si Quiroga ng kakarampot na pag-asa. Sa pagtango ni Miranda, iniligid niya ang kamay sa hangin at nang mahawakan ng inaasahang bagay, ay walang sali-salitang itinarak sa leg ni Abu Sibar. Nang maramdaman nito ang hagupit ng mahiwagang espada na agad kumalat sa kanyang kabuuan, nabitiwan na ni Abu Sibar si Quiroga at dahan-dahan lumapat ang mga tuhod sa lupa. Hindi na ito nakapagsalita pa o nakahiyaw man lamang. Bilang pagtatapos ng kanyang buhay,
Hinugot ni Quiroga ang espada sa kanyang leeg at pinugutan ng ulo si Abu Sibar. Parehong nakahinga si Miranda at Quiroga nang masaksihan ang katapusan ni Abu Sibar. Bumagsak na ang leader ng lahi ng mga Asbo sa mismong lupang naging hantungan ng kanyang lahi. At dahil parehas na pagod, ay napatingala na lamang sina Quiroga at Miranda sa makulimlim na kalangitan habang pinapalipas ang sandali. Pagdaan ng mahigit isang oras, ay saktong nabawi na ni Quiroga at Miranda ang nawalang lakas. At napagpasya na nilang umuwi. Dahan-dahan lang ang naging hakbang nila dahil hindi pa gaanong maayos ang kanilang pakiramdam. Pagdating nila sa kanilang bayan, sa halip na salubungin ng tagumpay, panibagong hamon ng sakit ang bumungad. Wala na silang naabutan pang buhay. Lahat ay naging abo. Mula sa bahay hanggang sa mga tao. Wala naman silang napansing sunog kanina. Subalit heto't abo na lamang ang natira. Ngunit ang mas nakapukaw sa atensyon nilang dalawa at ang mas nagpalugmok sa kanila sa panibagong yugto ng sakit ay ang makitang si Tatang Benjamin na nakatusok sa bakal ang katawan. Nakagapos ang magkabilang kamay sa hugis krus na bakal. Ngunit nakahiwalay na ang ulo sa katawan at nakatayo ito sa mismong gitna ng nalalabing abo ng bayan. Napahagulgol si Miranda at napatanong sa hangin sa kung sino ang may gawa nun. Maging si Quiroga ay pinasadahan ng tingin ang buong paligid. Nagbabaka sakaling mahagilap ng paningin ang kung sino mang may sala. Subalit walang matagpuan. Hindi naman nila magawang lapitan ang bangkay ni Tatang Benjamin dahil may mga apoy pang nakapaligid. Si Pinunong Agmid lang naman ang nagbanta sa buhay ni Tatang. Ngunit patay na rin siya, hindi ba? Baling ni Miranda kay Quiroga. Ngunit bakit ganito? Paano naging ganito? Sinong may gawa nito? Nayakap na lamang ni Quiroga ang nagdadalamhating si Miranda. Damang-dama rin ni Quiroga ang lumukob kay Miranda dahil hindi na bago sa kanya ang nangyayari. Nasa ganong sitwasyon sila nang lumitaw mula sa kung saan ang isang lalaking demonyong nakangisi at nakapaskilang mga labi. Aha! Kung hindi kayo galing sa iisang angkan, masasabi kong magkasintahan kayo. Wika nito, sabay sindi ng sigarilyo at ibinugha ang usok sa direksyon nila Quiroga. Nagkatinginan sina Miranda at Quiroga. Parehong nagtatanong ang mga mata sa kung sino ang bagong dating na lalaki at wala sa kanila ang makatukoy.